Namin na mahal, tayo po ay nagpapasalamat sa araw na ito sapagkat tayo ay patuloy na sumusulong sa ating pag-aaral ng Heidelberg Catechism. At ngayon po ay tayo ay nasa Lord's Day 49. At sa Lord's Day 49 ay meron po tayong isang katanungan at kasagutan. At ang atin po magiging scripture reading ay dito po sa Mateo Kapitulo 6, talatang 10. Ganito po ang siyang isinasaad. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung papaano sa langit, kaya din naman sa lupa. So ang bahagi na atin pong pag-aaralan ngayon ay yung pong ikatlong kahilingan. Ang ikatlong kahilingan ay masunod nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. At sa tanong bilang 124 ng ating Heidelberg Catechism, ay sinasabi dito, ano ang ikatlong kahilingan? Ang sagot dito, kung papaano sa langit, din naman sa lupa, ay nagpapahayag na kami ay iyong tulungan at tanggihan ang lahat ng mga tao ang kanilang kalooban at sundin ang iyong kalooban ng walang anumang paglalaan. Ang iyong kalooban lamang ang mabuti. Tulungan mo kami at sa lahat ng gawa ay gawin ayon sa iyong pagkatawag sa amin, kung sa loob at matapat, katulad ng mga anghel sa langit. So ang atin pong paksa ay masunod nawa ang kalooban mo kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa. Tunay na tayo ay nagpapasalamat sapagkat sa Heidelberg ay naisama ang tungkol sa panalangin na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Sapagkat tunay na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi natin alam kung ano ang nararapat at kung ano ang matuwid na panalangin. O minsan ay ang ating naisip ay puro para sa ating kapakanan. Pero dito sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo ay una ay sa kanino tayo lalapit, at itinuturo dito ay sa tayo lumapit sa ating Ama na nasa langit, sapagkat ang sinabi ng Panginoon sa talatang 9 ng Kapitulo 6 ng Mateo, manalangin nga kayo ng ganito. So, ang unang bagay na sinabi niya ay yung pagbibigay galang, pagkilala sa ating Ama na nasa langit. At ito ang sinabi niya, Ama naming nasa langit. So ito yung pagtawag, ito yung address na kinakailangan nating gawin pag tayo lumalapit sa ating Ama. Napag-aralan natin bakit sa ating Ama, sapagkat ang Diyos ang ating Ama, ang Triune God, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Ang tatlong persona, ang tawag natin doon ay Diyos. At sa pagtawag natin sa Diyos, siya rin ang ating Ama. At yun ang siyang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung manalangin ay ganito ang inyong panalangin, Ama naming nasa langit. So yung ating Ama ay tinatawag natin. At meron tayong pagpapasalamat sapagkat nakakalapit tayo. Natatawag natin ang kanyang pansin, natatawag natin na tayo ay tulungan, na
Kakalapit tayo upang dinggin yung ating mga kailangan sapagkat nilikha tayo na mapangailangan. Nilikha tayo na wala. So ano ang ating pinakailangang gagawin? Pinakailangan lumapit sa ating Ama na nasa langit upang siya ang tumulong sa lahat ng ating mga gawain sapagkat meron tayong Ama. At isang dahilan kung bakit tayo tumatawag sa ating Ama sapagkat tayo'y mga anak. At paano tayo naging mga anak? Kinupkop tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang tumawag sa Kanya na ating Ama. Sapagkat ang ating Ama ay makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya sapagkat ang langit at ang lupa ay tinawag niya sa kawalan. Ibig sabihin kalawakan pa lang, walang-wala, pero siya ang lumikha. Kaya yun ang sinasabi sa Genesis Kapitulo 1, talatang 1, na sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na naroroon. So, hindi natin alam kung ano ang mga bagay na nasa langit, pero yun ang tahanan ng Diyos na puspos ng kalwalatian, puspos ng kapangyarihan, at naroroon ang mga anghel na matuwid, mga elect angels ay naroon, at gayon din yung mga binanal ng Diyos na mga nauna sa atin. Kaya yung mga mahal natin sa buhay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila'y buhay. Yung kanilang mga katawan narito sa lupa. Pero yung kanilang mga kaluluwa ay naroon sa langit, buhay. Wala nang kamatayan sa langit. At hindi na sila mamamatay kailanman. At ang hinihintay na lang nila ay yung kanilang katawan na bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo. Isang katawang may kalwalatian, isang katawang espiritual, isang katawan na hindi na katulad ng katawang panlupa, na nabubulok, wala ng pagkabulok, wala ng pagkatanda, wala ng pagkakulubot ng katawan, kundi may kalwalatian. At yun ang pamana ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat nananampalataya sa Kanya. At napag-aralan din natin na ang unang petisyon ay yung sambahin nawa ang ngalan mo, na ibig sabihin ay manalin ang kanyang pangalan, at sa lahat ng ating mga gawain ay kinakailangang mga banal, hindi masasama. Kaya ganoon ang turing dito na sambahin nawa ang ngalan mo, at yung ikalawa ay thy kingdom come. Sabi dito ay dumating nawa ang kaharian mo. Ito ang itinuro ng Panginoon. Bakit napakahalaga ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ito ang kalalagyan ng bawat mananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga alagad noon, nung siya ay nasa lupa, kinakailangan siya ay umalis upang maipaghanda tayo ng isang kalalagyan. Sapagkat ang ating tunay na tahanan ay noon sa langit. Dito, pansamantala lang. Kaya maiksi lamang yung buhay natin. Pero kung minsan, niisip natin, sana makarating ako ng 100 para makatanggap ako ng pera sa gobyerno. Minsan, yun ang hangarin natin. Hindi. Ang hangarin natin dapat ay tayo'y mabuhay ng nararapat, gawin natin ang kanyang kalooban dito sa lupa, at maging kalugod-lugod doon sa langit, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa atin pag ginagawa natin ang kanyang kalooban. Kaya ang
Nais natin ay dumating nawa ang kanyang kaharian. Iba yung kaharian ng Diyos eh. Walang sino man na maaaring sumira, hindi pwedeng dibain, inuman. At ang kaharian niya ay magpakailanman, walang katapusan. At ang naghahari doon ay ang ating Panginoong Jesucristo na nagtagumpay sa kanyang misyon, sa kanyang trabaho, sa kanyang gawain na tayo ay tinubos. Kailan tayo tinubos ng Panginoon? Nung namatay ang Panginoon Jesucristo, 2,000 taon na ang nakalipas, doon tayo tinubos ng Panginoon. Pinatawad sa atin ang ating mga kasalanan at pinagkalooban tayo ng Banal na Espiritu ng buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan nariyan sa atin sapagkat tayo ay pinanganak sa Espiritu. Kaya ang dalangin din natin ay dumating nawa ang iyong kaharian. Pag dumating ang kaharian ng Panginoon, itong lupa, itong mundo, itong sanlibutan ito ay matutupok sa pamagitan ng matinding init. Papalitan ng Panginoon, maging yung langit, papalitan yun. At ang lupa ay papalitan ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Sa ngayon, ang langit nasa itaas, hiwalay sa lupa. Pero sa pagdating ng Panginoon, magkasama na yung langit at lupa. Hindi na maghihiwalay. Sapagkat mapaparam na, mawawala na, tutupukin na ang lupa. At ang gagawin ng Panginoon, mamanahin ng mga mananampalataya ang bagong langit at bagong lupa na doon mananahan ang mga mananampalataya. Kaya nga pag binasa natin yung sinabi dito ng Panginoon sa Kapitulo 5, sa kanyang katuruan na sabi dito sa talatang 3 ng Kapitulo 5 ng Mateo, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, poor in spirit, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So mamanahin ng mga mananampalataya. Mapapalad ang mga nahahapi sapagkat sila'y aaluin. Ang aalin sa kanila ay ang Diyos ng kaaliwan, sabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 1, na ang Diyos ang kaaliwan ng mga mananampalataya, aalinin sila sa kanilang mga kahirapan, sa kanilang mga panungkutan, ay aaliwin siya. At nais kong basahin yung ikalawang Korinto, na dito ay nagpapahayag ng pag-aliw ng Diyos sa mga mananampalataya. Sapagkat meron tayong mang-aaliw at yun ang ating Ama na nasa langit. Sabi niya dito sa Kapitulo 1, alam niyo pag kayo nagkakaedad, yung daliri nyo dumudulas na hindi na makabukas ng pahina ng aklat. Kaya sabi dito ni Pablo sa unang Korinto, kalawang Korinto, Kapitulo 1, talatang 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Laging tandaan natin, yung Ama ay yung Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay ating Diyos. Yung Ama ng Panginoong Jesucristo ay ating Ama. Ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. At sabi sa talata 4, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Nakaranas tayo ng mga kahirapan, kapighatian. Siguro pag kayo nilahit ng tao, ayan, nadadaman nyo ang kapighatian. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian
ng langit. Sabi dito, na umaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamagitan ng kaaliwang iniaaliw sa atin ng Diyos. So, kinakailangan maranasan din natin na tayo inaaliw ng Diyos para makatulong din tayo sa mga kapatiran. Hindi naman sa lahat ng tao kasi lahat ng tao ay hindi naman mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay yung mga nananampalataya sa Panginoong sa Kristo. Sila ang mga mananampalataya na pinanganak sa Espiritu, may buhay na walang hanggan, at tumatawag sa ating Ama na nasa langit at nananalangin din na dumating nawa ang kanyang kaharian. So, umaaliw. Hindi nyo pwedeng aliwin yung mga namumuhay sa Diyos. Hindi nyo maaaliw yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Maliban lang kung magpahayag ang Diyos sa kanila. Yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. So dito, tinutukoy, yung ikatlo ay, thy will be done on earth as it is in heaven. So ang tanong natin ay tatlo yung ating magiging outline. At ang una ay, ano ang kalooban ng Diyos? Ikalawa ay, ano ang ating pagnanais? At pangatlo, bakit kinakailangan ang mga bagay na ito? Sa una ay, ang banal na kasulatan ay nagpapahayag kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung bubuksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa mga awit, Kapitulo 103, medyo mahaba ito pero nais kong bigyan ng pansin ang mga ilang bagay dito at tulad ng sinasabi hanggang talatang 7. Ganito ang siyang isinasad, mga awit, Kapitulo 103. Ito ay awit ni David at inilalahad dito ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Tinutukoy dito, napakayaman ng Diyos sa biyaya at huwag kakalimutan na siyang nagpatawad at nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos sa iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa na mga mabubuting bagay, ano pat nababago na gaya ng agila ang iyong kabataan. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naapi. Kanyang pinaalam ang kanyang mga daan kay Moises at ang kanyang mga gawa sa mga anak ng Israel. At yung talatang 8 ay sinasabi, ang Panginoon ay mahabagin. Hindi at mapagbiyaya, hindi pagagalitin, at tapat sa pag-ibig ay
sagana. Ito lamang ang mga ilang talata na makikita natin, mababasa natin dito sa mga awit, kapitulo 3. Pero kung ating muling babasahin mula talatang 9, ay makikita natin dito kung papaano na ang Diyos ay makapangyarihan. Sapagkat dito tinutukoy, lalo na yung talatang 21, sabi dito, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng kanyang kalooban. Yung pansinin, yung inanais natin na panalangin, thy will be done on earth as it is in heaven. Pagkat sinasabi dito, ay purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng hukbo niya, kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng kanyang kalooban. Nais ng Panginoon na yun ang ating ginagawa. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng kanyang mga gawa sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Ito ay awit ni David. Dumadating si David na nanganganib ang kanyang buhay sapagkat nais na siya ay paslangin ni Haring Saul at ng mga kaaway niya. Pero kahit na siya ay nag-iisa, siya ay nananalangin at dumadapo sa Panginoon. At sabi niya, ang iyong kalooban nawa mangyari. At purihin. At pinupurin niya ang Panginoon Diyos, sapagkat ito ang kanyang ninanais. Ang ating mga panalangin ay maging isang panalangin na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Yung tayo'y maging banal. Iyon ang layunin ng Diyos. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo na banal, matuwid, at may katwiran, at puspos ng kaalaman ng Diyos. Yung to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun ang kanyang ninanais. Sa Thessalonica ay may naisulat si Pablo, ganito ang kanyang isinasaad. Sabi niya sa Kapitulo 4, unang Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 2 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, sabi niya, sapagkat batid ninyo kung anong mga tagubilin ang ibinigay namin sa inyo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ito ang kalooban, inyong pansinin, ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal, na kayo'y umiwas sa pakikiapid, ng bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapabanal at karangalan, hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Yung salitang mga hintil, sabihin ito yung mga hindi mananampalataya, ito yung mga masasama, ito yung namumuhi sa Panginoong Jesucristo, namumuhi sa Diyos, at dito'y tinutukoy na hindi nila kilala ang Diyos. Na sino may huwag magkasala o manlamang sa kanyang kapatid sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay tagapagbigay ganti sa lahat ng mga bagay na ito. Gaya ng aming sinasabi ng una at ibinabala sa inyo, sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan.
ang Panginoong Jesucristo, siya ay nanalangin. At napakabigat ng kanyang panalangin. Sapagkat isinugo siya ng Ama para akuin, kargahin, iatang sa kanya ang bigat ng ating mga kasalanan. Sapagkat sa pag-atang niya, ay ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. So, ang buhay niya kinakailangan ay mamatay at magdusa. Ay napakabigat ng kahilingan ng Diyos eh. Sabi nga sa banal na kasulatan, ay sinasaad ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kalwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang lahat ng tao ay ang hatol ay kamatayan. Walang makakataanan, walang makakaligtas. Lahat ay mamamatay. At tinutukoy dito ng banal na kasulatan na sumang-ayon ng Panginoon. Katunayan sa kanyang panalangin na sabi niya sa Lucas Kapitulo 22, talatang 42, sabi niya, Luke chapter 22, verse 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gaymay, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. So tinutukoy niya yung kanyang sarili. Ang sabi niya ay, kung ibig mo, kung maaari, ay huwag nang danasin na yung kahatulan na kamatayan. Pero, nasabi niya, kasi habang siya nananalangin, ang kanyang awis ay parang dugo. Talagang yung bang sa takot, yung sa kanyang mararanasan, yung kanyang pawis ay gamunggo na lumalabas ayon sa banal na kasulatan na parang dugo. Talagang nag-burst yung ugat dahilan sa kakaharapin niya na hatol ng kamatayan. Bihira tayong nakakadinig ng mga ganon. Pero dinanas ng ating Panginoong Jesucristo yung iniatang sa Kanya. Kaya ang dalangin niya, huwag ang kalooban ko. Kung titingnan natin, ang kalooban ng Panginoon ay, kung pwede nga, Ama, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Yung sabihin kung maaari, huwag na akong magdusa. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ibinigay siya sa atin para kanyang dalhin ang ating mga kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na kailangan mamatay siya. Kaya sabi niya, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Kaya nga sabi sa Isaiah, Kapitulo 53, talatang 10. Habang ang Panginoon yun ay propesiya pa lang. Sinasabi ng Panginoon, yung mangyayari sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya, sa panahon na ang Panginoon sa Kristo ay nagdurusa doon sa krus, sabi niya, Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Pero sa lumang tipan, ay tinutukoy ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nakatingin sa Kanya na halos ang Panginoon sa Kristo ay binugbog, talagang nahirapan.
Pero ang sabi ng Ama, siya'y nalugod. Habang ang kanyang anak ay nagdurusa, ang Ama ay nalulugod sa kanya. Siguro isipin natin, bakit nalulugod? Sapagkat inaako niya ang ating kaparusahan. Naghihirap ang Panginoon, pero nalulugod ang Ama sapagkat sa pamagitan niya, ang kanyang mga hinirang ay may buhay na walang hanggan at may kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya nalulugod ang Ama sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At tunay na ito ang siyang isinasaad na kapasyahan ng Diyos para sa atin ng kanyang anak ang siyang umako ng ating mga kasalanan, umako ng kaparusahan ng ating kamatayan. Kaya tayo ay inaring ganap ng Diyos. Matuwid, wala ng kasalanan, mga banal tayo sa harapan ng Diyos. At kung tayo ginawang mga banal sa pamagitan ng Panginoon Kristo, malaya tayong tumawag sa ating Ama na nasa langit, sapagkat ang ating Ama ay banal. At ang maaari lamang manalangin sa Ama ay mga banal. Ang mga makasalanan ay hindi maaaring manalangin. Sapagkat hindi nila kilala ang Diyos, tulad ng nabasa natin. Hindi nila kilala. Pero tayo, ang Diyos ay nagpahayag sa atin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, ginawa tayong banal. Kaya nga't masasabi natin, O aming Amang banal na nasa langit. Tayo'y may karapatan sapagkat tayo'y mga anak na binanal, kinugkog sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Isaiah, Kapitulo 46, talatang 9 at saka 10, ganito ang sinasabi, iyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang kagaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatag at gawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So pinapahayag dito ng Panginoon ang kanyang ninanais para sa mga mananampalataya. Ang nais niya ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo'y makasama niya ng walang hanggan sapagkat tayo'y kanyang sinisinta. Ibibigay niya ang lahat para sa kahilingan ng kautusan na ang Panginoong Jesucristo ay magdusa para sa atin. Yun lamang tanging paraan para tayo ay makasama ng Panginoon Diyos sa kanyang kaharian na itinatag sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Talagang sinisinta tayo. Labis ang pagmamalasakit at pagmamahal ng Panginoon sa atin. O kaya nga tinutukoy dito yung labis na pagmamahal sa atin ng Panginoon at makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaya sabi dito sa Isaiah 46, talatang 10, gagawin at gagawin niya ang lahat ng mga bagay para sa kanyang kaligayahan. So, kaligayahan ng Diyos na tayo ay makasama niya sa walang hanggan. Kaya ang mga mananampalataya ay mga tagapagmana ng kanyang kaharian. Ito ang kanyang kalooban
na lumakad tayo ayon sa kabanalan, ayon sa katwiran, ayon sa karunungan at kaalaman ng mga salita ng Panginoon. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaya pagtatanungin natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay tayo'y pasakop sa Kanyang inanais. Sapagkat kaligayahan ng Diyos na tayo'y makasama niya sa walang hanggan. Ikalawa ay ano yung ating pagnanais. Ang pagnanais natin ay tulad ng nabanggit dito sa ikatlong petisyon, masunod nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Ito ang minimithi natin, mga minamahal. Ito ang ating inanais na tayo ay makasama niya doon sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang unang bagay na kinakailangan ay ating dalhin ang ating mga krus. Ibig sabihin ay we should deny ourselves, to set aside ourselves. Kundi ang ilagay natin ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Alamin natin ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Maglingkod sa Kanya, kilalanin siya, sambahin siya, tukdin ang Kanyang kalooban, manambahan sa Kanya. Ito ang kalooban niya. Kaya yung tayo ay magtipon every Lord's Day, ito ang kalooban ng Diyos. Wala nang iba. At manambahan sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, awitin ang mga psalter ng pagpupuri sa Kanya, tayo mag-enjoy sa mga salita ng Panginoon, yun ang Kanyang kalooban. Kaya nga pag Lord's Day, sabi din sa kautusan, ay hindi tayo kailangang magtrabaho. I-set aside natin ang lahat ng yun at tayo'y manambahan sa Panginoon. Kasi pag natapos natin ang ating takbuhin dito, haharap tayo sa Kanya. Magsusulit tayo sa ating mga ginawa. Ano ang pagsusulit nyo kung hindi tayo sumusunod sa Kanyang kalooban? Masasabi ba natin na sumunod tayo sa Kanyang kalooban samantalang nung tayo nasa lupa ay nagpupumiglas tayo at gusto natin gawin ay kung ano yung gusto natin. Kundi ang gusto ng Panginoon, ang kaligayahan niya, ang ating sundin. Na ang minsan, 7 araw, minsan lang, na hindi tayo magtatrabaho. Yun ay para sa ating kapakanan, sapagkat ginawa tayo ng Diyos na hindi dire-diretso ang trabaho. Kasi manlulupaypay kayo pag dire-diretso ang trabaho. Ang yung katawan, talagang lalagapak yan. Mawawala ng lakas. Nasubukan na yan ng marami. Sapagkat ang itinakda ng Diyos, isang araw lang ay para sa Kanya. At yun ay tungkulin ng mga mananampalataya. Kaya pag sinabi natin na masunod nawa ang iyong kalooban mo, ibig sabihin, alamin muna natin ang Kanyang kalooban at maging damdamin natin kung ano, kung paano sa langit, ay gayon din naman sa lupa. So anong kalooban ng Panginoon sa atin? Sumunod sa Kanya. Maging katulad ng ating Panginoon sa Kristo sa kabanalan, sa katwiran, at
mapagkalooban tayo ng saganang salita niya. Isang araw lang ang hinihingi ng Panginoon. At araw-araw, lagi nating makakaniig ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Sapagkat araw-araw, ano ba ang kailangan natin? Kailangan natin ng pagkain. Itong katawang ito ay lalakas at lulusog sa pamamagitan ng pagkain. At magiging malusog ito kung kailangan damitan. Hindi pwede tayong lumakad na walang damit. Kahit nga sa langit, ang sabi ng Panginoon, ang bawat mananampalataya ay dadamitan ng puting damit na nagniningning. At yun ang nilalayo ng Panginoon sa atin. Yung tayo'y manalangin sa Kanya at alamin ang Kanyang kalooban. Araw-araw, matuto tayong manalangin, magbulay-bulay ng Kanyang mga salita, lahat ng mga bagay na karapat-dapat gawin natin ayon sa natuklasan natin, nababatid natin sa mga salita niya. Kung pag-aralan natin ang buhay ni David, si David, maliit pa lang, ay sumusunod sa Panginoon. Maliit pa lang ay siya ay nagtitiwala na sa Diyos. Sapagkat yun ang natutunan niya sa kanyang ama na si Jesse. Binabahagi ni Jesse ang siya ay maging matapat. Kaya si David nang humarap sa kaaway, hindi siya natatakot. Kahit na malaki pa sa kanya si Goliath. Napag-aralan na niya kung paano na manindigan. Kaya nasabi ni David, lumalapit ka sa akin, pero ako lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon. At napatay niya si Goliath. Bakit? Sapagkat binubusog niya ang kanyang sarili ng mga salita ng Panginoon. Binubusog niya ang kanyang sarili sa kaalaman tungkol sa Panginoon. Binubusog niya ang kanyang sarili sa pagsunod sa Panginoon. Yan lang ating magagawa. Kanina nabasa natin na hindi tayo dapat nakikiupo sa upuan ng mga manlilibak. Yan yung sinabi ni David sa mga awit, Kapitulo 1, na ang sabi dito ay nais kong tunghayan ang mga bagay nito. Talaga napakahirap na ang mga daliri mo ay madulas. Tingnan nyo ang sabi ni David dito. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, at sa lahat ng kanyang mga ginawa ay
nagtatagumpay siya. Yon ang kalooban ng Panginoon para sa kanya. O kaya nga, ang minimithi natin ay dumating, ang sabi po dito ay masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Sa langit, ang Panginoon ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos na puspos ng kapangyarihan at kapamahalaan. At sabi sa Hebreo Kapitulo 1, talatang 2 at 3, ang sabi dito, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, ang Panginoong Jesucristo, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. At sabi sa talatang 3, siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos, ang Panginoon Jesucristo, ang tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Tunay na tayo'y lubos na nagpapasalamat. At sinabi sa talatang 4, palibasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel, palibasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Kaya nating panalangin ay tayo'y sumunod sa Panginoon, sundin natin ang kanyang kalooban. Tulad ng sinasabi sa ating Heidelberg Catechism, pasunod nawa ang iyong kalooban kung papaano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Sumunod tayo sa Panginoon. Ito ang kanyang ninanais sa atin. Ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 14, sabi dito, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay niligay mo ang saligan sa lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparang, subalit ikaw ay mananatili. At sila lahat ay maluluma gaya ng kautusan. Gaya ng isang balabal, sila ay iyong ilulunod, at gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, mabukas sa aking kanan, hanggang sa ang iyong kaaway ay gawin mong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi ba sila lahat ay mga espiritu nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Tunay ng Diyos ay puspos ng kalwalhatian. Bakit kinakailangan na tayo ay manalangin? Sapagkat ang panalangin ay nagsasaad na siya nawa, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit
ay gayon din naman sa lupa. Yung tungkol sa nakaraang tanong, ang sabi dito ay sa tanong bilang 123, ano ang kahulugan ng ikalawang kahilingan? Ito yung nakaraang linggo. Ang kahulugan ng dumating nawa ang iyong kaharian at maghari nawa ang iyong salita at espiritu sa paraang kami ay humihigit ng humihigit na pasakop sa iyo. Ingatan mo ang iglesia ng matibay at daragdagan ito. Mawasak ang gawa ng diablo, mawasak ang lahat ng puwersa na nag-aaklas laban sa iyo at bawat pagsasabwatan laban sa iyong salita. Iyong gawin ito hanggang mabuo ang iyong kaharian ng buong buo at ganap na ang lahat ay sa iyo. Ito ang paghiling sa Panginoon. Panalangin na ang laging masusunod ay ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay lubusang naghahari ng buong buo. Maghahari ang Panginoon ng walang hanggan, walang katapusan. At naway maghari ang Panginoon sa ating puso ng walang hanggan, mula ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat o aming Diyos at aming Ama sa mga pag-aaral po namin ng Heidelberg, lalo-lalo na sa ikatlong kahilingan, masunod nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Amen.